DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Mabuting dahilan? Mabuti ba yung lagi na lang ako nag-iisa? Puro hirap lang ang idinulot sa akin ng mga pagsubok! Mga sakit ng damdamin! Bakit ba ako'y pinanganak sa mundo ko mag-iisa? Papasok ka na ba sa university? Ay, hindi po, ma. Sa office po ako ngayon. Practicum ko ngayon eh. Pwede bang pakihatid mo na lang si Monique sa school? Medyo masama kasing pakiramdam ko eh. Okay, sige pa, ma. Magpahinga na lang kayo rito. Hayaan Monique, ang ate mo nang bahala sa'yo. Yes! Sasakay ako sa car ni ate. Hindi na ako magko-commute. Naku, ikaw talaga, Monique. Akala ko pa naman. Bakit tuwan-tuwa ka? Yung pala eh. Sige na. Lumakad na kayo para hindi kayo malate. Ate, mabigat yung bag ko eh. Oh. Pwedeng ikaw na lang magdala, please? Ano? Ba't ako? Sige na, ate. Ang bigat kasi nga eh. May dinagdag kasi akong books dyan. Ako na magdadala niyan hanggang sa kotse ng ate mo. Ay, naku, ma, wag na. Magpahinga na lang kayo. Ako na bahala dyan. Ano bang bibili natin dito sa mall, ate? Bakit hindi pa tayo diretsong umuwi? Kasi wala na tayong ACS products, kaya bibili tayo. Lalo na yung Pride detergent. Kailangan namin ni Mama yun. Ay, oo nga pala, no. Nag-text nga pala sa akin si Mama na sabihin sa'yo na bumili ng Pride detergent. Kaya nga. O tara na, doon tayo sa supermarket. Ate, narito na rin lang naman tayo. Dito na tayo mag-dinner. Ano? Ako talaga puro ka gastos. Masarap naman ang pagkain sa bahay ah. Sabi kasi ng classmate ko, may restaurant daw silang kinainan dito ng parents niya. Gusto ko sana puntahan natin. Ay, hindi Sige na. natin. Hindi. Sa bahay tayo kakain. Kasabay pa natin sina Mama at Papa. Magpapakater kayo ni Lydia next week sa Mrs. ko, Roman? Oo, Nanding. Bakit? Anong okasyon? Ay, upo ka. Birthday na ni Monique next week. At gusto naman namin siyang bigyan ng surprise party. Birthday pala ng anak nyo. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Sigurado, malaking handaan yan. Siyempre naman, Edong, gusto naming masihan ang aming anak. Oh. Spoiled talaga sa inyo mag-asawa si Monique. Mahal na mahal namin siya. Mabuti, hindi nagiselo si Angelica sa ginagawa ninyo kay Monique. Wala siyang dapat ipagselo sa Edong. Una, dahil alam niyang totoo. Saka mas bata si Monique sa kanya. Kaya dapat pagbigyan. Okay, tama. Tama ka. Isa pa, minahal din naman ninyo si Angelica. At binigyan ng magandang kinabukasan. Lydia, nakita kong malungkot si Angelica kaninang dumating ako. May problema ba siya? Wala. Napagalitan ko lang siya kanina. Napagalitan mo? Abay, mabait naman siya. At kahit minsan hindi na tayo binigyan ng problema, bakit mo pinagalitan? Pinalo niya si Monique.
Dahil hindi nakapagpaalam ng gamitin ng laptop niya. Oh, yun lang, namalo na siya. Kaya nga nagalit ako sa kanya. Bakit nga ba hindi naman nagpaalam si Monique? Sandali lang namang ginamit ng bata yung laptop niya. Ilang minuto lang, hindi niya pa mapagbigyan. Kakausapin ko siya. At ipaunawa kong muli ang kanyang pagiging ate. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tawag niyo raw po ako, Papa. Oo, anak, maupo ka. Bakit po? Pinagalitan ka raw ng Mama Lydia mo dahil pinalo mo raw si Monique. Kasi naman, meron naman siyang laptop. Ginagalaw pa niya yung laptop ko. Ginagamit ko yun sa office. Tsaka, hindi siya nagpaalam, ha? Uy, kahit na, hindi ka pa rin dapat na namamalo. Gusto ko lang naman po matuto siya na magpaalam. Magrespeto. Hindi mo siya madidisiplina sa ganyang paraan. Alalahan mo dalagita na siya at saka ate ka niya. Kaya ikaw ang mas dapat na umunawa. Huwag masyadong mainit ang ulo kagad, anak. Ha? Naintindihan mo ba ako? Opo. Sorry. Hindi habang panahon kasama niyo kami. Paano kung maiwan si Monique sa'yo? Kaya ang gusto ko, lagi kayong magkaunawaan. Ngayon lang ako napagalitan ni Mama Lydia at Papa Roman. At yun ay dahil kay Monique. Pero wala naman ako masamang hangad sa ginawa ko. Gusto ko lang naman talagang maturuan ng tama si Monique. Parang nasaktan ko sila sa ginawa ko, ha. Parang hindi nila ako naunawaan. Bagay. Tunay nilang anak si Monique. Kaya natural lang na mas mahal nila. Ay, di na nga bali. Susundin ko na lang sila. Masuunawain ko na lang si Monique. Ayoko sumama loob nila sa akin. Napakalaki ng utang na loob ko kina Mama at Papa. Ngayong graduate na ng elementary si Monique. Sana natin siya pag-aaralin, Roman. Abay natural, sa private school pa rin. Ibibigay natin ang lahat ng maganda at mabuti para sa ating nag-iisang anak. Ay, sayang nga lang at wala siyang honor. Di tulad ni Angelica. Mula elementary hanggang high school, laging valedictorian. Lydia, tunay nating anak si Monique at dapat nating ibigay ang lahat sa kanya kahit pa wala siyang award. Ibig po bang sabihin, Ay, hindi ninyo tunay na anak si Ate Angelica? Mama? Papa? Monique, Monique, anak, Sabihin nyo na po sa akin, Mama. Papa, malaki na naman po ako eh. At maiintindihan ko na po ang lahat. okay, sige anak. Pagtatapat na namin ang lahat sa'yo. Inampun namin si Angelica nung 5 years old pa lang siya. Dahil akala namin, hindi na kami magkakaanak ng mama mo. but after 3 years, nagbuntis ako. At ikaw ngayon. Kaya po pala, ang laki ng age gap namin. Pero minahal din namin siya, anak. Kaya sana kahit nalaman mo na ang lahat, sana'y huwag magbago ang pagmamahal mo sa kanya. Oo, at dapat, sundin mo pa rin at igalang ang iyong ate Angelica.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang tagal naman ng ka-meeting natin. Sure ka ba na darating siya, Roman? Oo, Lydia. Hindi naman niya kinansel ang usapan namin eh. Eh kung hindi lang malaki ang balak niyang i-share sa business natin, nako, sasabihin ko sa'yo, iwan na natin siya. Aba, teka. Ano yun? Ano yung tumunog na yun? Hindi ko alam. Kailan ako nakapasok sa bar na ito? At tingnan mo, nagkakagulo ang mga tao. Oh, Diyos ko! Roman! Nasusunog daw itong bar! Monique, halika na. Mag-breakfast na tayo. Ito pa ako, ate. Wala si mama at papa. Kaya sumabay ka na sa akin para maasikaso kita. Aga naman nilang umalis. Di sila umuwi. Ano? Bakit? Di ko alam. Tinawagan ko na nga yung mga cellphone nila eh. Kaso hindi makontak. Alam mo, sa totoo lang, nag-aalala na ako. Ate. Ayun, may tumatawag sa cellphone ko. Sagutin mo na, ate. Baka sila na yan. Hello? Angelica, iha, kaibigan ito ng mama at papa nyo. Ang tito nanding nyo. Oh, dito. Napatawag po kayo. Hindi po namin kasama si mama at papa. Hindi po sila nakauwi. Sila nga ang dahilan. Kaya ako kayo tinawagan. Ha? May nangyari sa kanila. Bakit po, Tito Nanding? Ano pong nangyari kina mama at papa? Mama ko, baba ko. Ba't nyo kami iniwan? Kawawa naman sina mama at papa. Umutin lang ng meeting. Hindi na nakabalik. Kabilang sila sa mga natrap ng nasunog ang pinuntahan nilang bar. Yung kamiting nila, hindi na pinsala dahil na late ng dating. Hindi pa rin ako makapaniwala. Wala na sila, Tito. Lakasan niyo sana ang loob niyo. Lalo ka na, Angelica. Ngayong kahigit na kailangan ni Monique. Paano na ako ngayon, Papa? Mama! Ngayon, wala na kayo! Paano na? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Mabuting dahilan? Mabuti ba yung lagi na lang ako nag-iisa? Puro hirap lang ang idinulot sa akin ng mga pagsubok! Mga sakit ng damdamin! Bakit ba ako'y pinanganak sa mundo ko mag-iisa rin lang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa.
Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Monique, Tana. Kanina pa tayo nakarating dito sa bahay. Galing sa libing ni na mama at papa. Hanggang ngayon umiiyak ka pa rin. Mag-isa na ako ngayon, ate. Walang pamilya. Hindi ka nag-iisa. Narito ako. Pamilya mo pa rin ako. Kahit na nga, ampun lang ako ni na mama at papa. Hindi mo ko iiwan, ate. Hindi, Monique. Magtatrabaho ako para sa ating dalawa. Salamat, ate. Ako ang papalit sa pwesto ni na mama sa business nila. Total, graduate na naman ako. Tutulungan ako ni Namang Edong at Tito Nanding. Makaya kaya natin, ate. Oo, kaya natin ito, Monique. Basta, mag-aral ka lang mabuti, ha? At maging masunurin ka sa akin. Magtutulungan tayo. Natutuwa ako sa iyo, Angelica. Ang sipag mo. At ang bilis mong matuto. Salamat po, Tito. Talaga nagsisikap po ako para sa amin ni Monique. Salamat naman at inaalala mo pa rin siya. Kahit na nga, wala na sina Lydia at Roman. Bilin po ni na mama at papa noon. Unawain ko si Monique. Mahalin at disiplinahin ng mahinahon. At yun nga po yung ginagawa ko ngayon para mas maturuan siya ng mga dapat niyang matutuhan. Hindi nagkamali ang mga kaibigan ko sa pagkupkop at pagmamahal sa iyo. Hindi ka lang mabuting anak. Mapagmahal ka rin kapatid. Ay, salamat. Nakatapos din tayong maglinis nitong bahay. Oo nga, ate. Pagod na pagod ako. Paano? Ngayon ka lang kasi gumawa rito, kaya ganyan ka. Hindi ka kasi sanay. Pero masasanay ka rin. Alam mo, dapat alam nating mga babae ang mga gawaing bahay. Alam mo, ate, pag nag-asawa ako balang araw, Mm. kukuha ako ng mga katulong para hindi na ako mapapagod sa bahay. O paano kung wala kang makuhang katulong? Ay. O kaya bigla ka na lang iniwan? O, aba, hindi mo pwedeng pabayaang marumi ang bahay mo. At saka isa pa, alam mo, yung mga lalaki gusto nila, yung mapapangasawa nila, yung magaling mag-asikaso ng bahay. Kaya importanteng marunong ka ng mga gawaing bahay. May katulong ka man o wala. Ang hirap namang maging babae. Paano?
Na-spoiled ka kasi kina mama at papa. Pero, di bale, magbabago ka pa. Basta ha, maging masunurin ka lang sa akin. Oo, ate. At magtiwala ka na hindi kita ipapahamak. Dahil, mahal ka ng ate mo. Ay, salamat. Ay, sandali. Maliligo na ako. Baw-baw ko na eh. Pagkatapos ko, ikaw naman ang maligo, ha? Sige. Oo nga pala. Pakikuha mo ako ng Shield bath soap. Ubus na kasi yung nasa banyo. Oh, sige ate, kukunin ko na rin yung unique toothpaste. Wala na rin tayo dyan. Okay! Pagod na ako sa pagbabasa. Magpapahinga muna ako. Ay, 9 p.m. na pala. Siguro nag-start na yung birthday party ni Rizel. Buti pa sila masaya. Samantalang ako, hindi makalabas. Kasi ayaw ni ate. Bay, may pasok pa daw bukas. May exam pa kami. Parang ang hirap naman ng ganito. Mula nang mawala si na mama at papa, ang dami-dami ko nang ginagawa at iniintindi. Bukod sa studies ko, tinutulungan ko pa si ate dito sa bahay. Tatakot naman akong hindi sundin si ate. Kasi baka magalit siya at iwan ako. Pero, nahihirapan ako eh. Mama, Papa, sana hindi na lang kayo nawala. Para hindi ako nahihirapan ng ganito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Masayang-masayang kapatid mo sa binigay mong surprise graduation party para sa kanya. Mas masaya ako, Victor. Dahil ibang-iba na si Monique ngayon. Hindi na siya yung batang spoiled kina mama dati. Gumraduate na siya sa high school, nakasama sa mga honor roll. Ngayon naman siguro, Angelica, pwede mo nang intindihin ang iyong sarili. Victor, Matagal na akong naliligaw sa iyo. Hindi pa ba sapat yon para tanggapin mo na ang pag-ibig ko? ano ka ba? Sapat na sapat nga eh. Kaya nga, sinasagot na kita. Sinasagot? Ibig mong sabihin, mahal mo rin ako. Tayong dalawa na. Oo. Ayaw mo ba? Oh, Angelica, salamat. Napakaligaya ko ngayon. Promise, magiging ideal boyfriend ako sa'yo. Pangako yan. Ngayong tapos ng party ng kapatid mo, dapat ka nang magpasuri ng gusto, Angelica.
para matiyak natin ang sakit mo. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kapatid ko, Doc. At hindi pa pala alam ni Monique. Ayoko kasing masira yung happiness na nararamdaman niya ngayon. Ayoko mag-alala siya. Maraming paraan para makapagpagamot ka nang hindi siya nag-aalala. Sa tingin ko, ikaw ang talagang nag-aatubili. Natatakot ka ba? Doktor, Lakasan mo ang loob mo, Angelica. Magpagamot ka. Angelica, kanina pa tayo dito sa park. Pero napansin ko wala kang ibo. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? I'm sorry, Victor. Sorry? Bakit ka humingi ng sorry? Wala naman akong alam na ginawa mong hindi tama. Kailan pa lang kita sinagot pero mabibigyan na kita ng problema. Teka, hindi kita maintindihan. Baka magkahiwalay din tayo agad. Ano? Angelica, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Masakit na biro yan. Di kita binibiro. Napakasakit din ito para sa akin. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Sabihin mo. May sakit ako, Victor. Huh? May taning na ang buhay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Eddie, okay. Makakapamasyal tayo kahit saan mo gusto. Dahil sabi mo ilang araw na mawawalang ate mo. Oo nga, kasi nga may out-of-town seminar daw siya. Kaya nga, pagkakataon mo na tong umattend ng maraming parties. Ikaw talaga, Beth. Oo, totoo. Nainggit ako sa inyo noon. Kasi ang sasaya ninyo lagi. Pero wala na ang lahat ng inggit na yon. Dahil lubos ko nang nauunawaan ang kabutihan ng ginawang pagdisiplina sa akin ni Ate Angelica. Ito naman, nagbibiro lang naman ako. Alam mo, natutuwa nga ako na naiintindihan mo na ngayon ng ate mo. Kasi ate rin ako. At may time na tinutulungan ko rin si mama sa pagdisiplina sa dalawa kong nakababatang kapatid. Pero alam mo, nalulungkot ako eh. Huh? Kasi ngayon lang napalayo sa akin si ate. Parang hindi ako sanay. Ito naman, sa province lang nagpunta ang ate mo. Babalik din yun. Tito Nanding, Nagulat ako nang matanggap kong message mo. Iha, bakit hindi mo sinabi agad ang tungkol sa iyong sakit? hindi ko po kasi pinansin nun yung ilang mga nararamdaman ko. Huli na nung malaman ko ang lahat. Mamamatay na pala ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Paano pa ako gagaling? Paano pa gagaling? Ang stage 4 cancer. Angelica,
masakit ito para sa akin, Tito. Dahil marami pa akong dapat gawin. Pero wala nang panahon. Ang inaalala ko, si Monique. Ibig mong sabihin, hindi pa niya alam ang lahat. Pasensya na, Kuya Victor, kung naabala ko ang trabaho mo. Nag-aalala na kasi ako kay ate. Sabi niya kasi 2 weeks na siyang mawawala, pero mahigit 1 buwan na. Hindi pa rin siya bumabalik. At dito mga nakaraang araw, hindi ko na rin makontak ang cellphone niya. Monique, talagang pupuntahan na kita mamaya. Dahil hindi ko na rin kayang maglihim pa sa'yo. Maglihim? Anong ibig mo sabihin, Kuya? Walang out-of-town seminar ang ate Angelica mo. Nasa ospital siya. Please proceed to the emergency room. Calling Dr. Rosario. Please proceed to the emergency room right now. Thank you. Ate Angelica. Ate. Monique, paano mo nalaman narito ako? Ipinagtapat na sa akin ni Kuya Victor lahat. Bakit ganun, ate? Bakit naman hindi mo sinabi? May breast cancer ka. I'm sorry. Ayoko masaktan at mag-alala ka. Kaya lang, hindi na maiiwasan. Malapit na kitang iiwan. Oh! No, ate, hindi mo ko iiwan. Gagaling ka pa. Makakasama pa kita. Nick, huwag kang umiyak. Maging matatag ka. At sana, isabuhay mo ang mga tinuro ko sa'yo. Kahit na wala na ako. Ayoko. Ayoko, ate. Hindi ka mamamatay. Hindi mo iiwan. Hindi, ate. Hindi. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Mabuting dahilan? Mabuti ba yung lagi na lang ako nag-iisa? Puro hirap lang ang idinulot sa akin ng mga pagsubok! Mga sakit ng damdamin! Bakit ba ako'y pinanganak sa mundo ko mag-iisa rin lang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Monique, Tana. Kanina pa tayo nakarating dito sa bahay. Galing sa libing ni na mama at papa. Hanggang ngayon umiiyak ka pa rin. Mag-isa na ako ngayon, ate. Walang pamilya. Hindi ka nag-iisa. Narito ako. Pamilya mo pa rin ako. Kahit na nga, ampun lang ako ni na mama at papa. Hindi mo ko iiwan, ate. Hindi, Monique. Magtatrabaho ako para sa ating dalawa. Salamat, ate. Ako ang papalit sa pwesto ni na mama sa business nila. Total, graduate na naman ako. Tutulungan ako ni Namang Edong at Tito Nanding. Makaya kaya natin, ate. Oo, kaya natin ito, Monique. Basta, mag-aral ka lang mabuti, ha? At maging masunurin ka sa akin. Magtutulungan tayo. Natutuwa ako sa iyo, Angelica. Ang sipag mo. At ang bilis mong matuto. Salamat po, Tito. Talaga nagsisikap po ako para sa amin ni Monique. Salamat naman at inaalala mo pa rin siya. Kahit na nga, wala na sina Lydia at Roman. Bilin po ni na mama at papa noon. Unawain ko si Monique. Mahalin at disiplinahin ng mahinahon. At yun nga po yung ginagawa ko ngayon para mas maturuan siya ng mga dapat niyang matutuhan. Hindi nagkamali ang mga kaibigan ko sa pagkupkop at pagmamahal sa iyo. Hindi ka lang mabuting anak. Mapagmahal ka rin kapatid. Ay, salamat. Nakatapos din tayong maglinis nitong bahay. Oo nga, ate. Pagod na pagod ako. Paano? Ngayon ka lang kasi gumawa rito, kaya ganyan ka. Hindi ka kasi sanay. Pero masasanay ka rin. Alam mo, dapat alam nating mga babae ang mga gawaing bahay. Alam mo, ate, pag nag-asawa ako balang araw, Mm. kukuha ako ng mga katulong para hindi na ako mapapagod sa bahay. O paano kung wala kang makuhang katulong? Ay. O kaya bigla ka na lang iniwan? O, aba, hindi mo pwedeng pabayaang marumi ang bahay mo. At saka isa pa, alam mo, yung mga lalaki gusto nila, yung mapapangasawa nila, yung magaling mag-asikaso ng bahay. Kaya importanteng marunong ka ng mga gawaing bahay. May katulong ka man o wala. Ang hirap namang maging babae. Paano? Na-spoiled ka kasi kina mama at papa. Pero, di bale,
Magbabago ka pa. Basta ha, maging masunurin ka lang sa akin. Oo, ate. At magtiwala ka na hindi kita ipapahamak. Dahil mahal ka ng ate mo. Ay, salamat. Ay, sandali. Maliligo na ako. Baw-baw ko na eh. Pagkatapos ko, ikaw naman ang maligo, ha? Sige. Oo nga pala. Pakikuha mo ako ng Shield bath soap. Ubus na kasi yung nasa banyo. Oh, sige ate, kukunin ko na rin yung unique toothpaste. Wala na rin tayo dyan. Okay! Pagod na ako sa pagbabasa. Magpapahinga muna ako. Ay, 9 p.m. na pala. Siguro nag-start na yung birthday party ni Rizel. Buti pa sila masaya. Samantalang ako, hindi makalabas. Kasi ayaw ni ate. Bay, may pasok pa daw bukas. May exam pa kami. Parang ang hirap naman ng ganito. Mula nang mawala si mama at papa, ang dami-dami ko nang ginagawa at iniintindi. Bukod sa studies ko, tinutulungan ko pa si ate dito sa bahay. Tatakot naman akong hindi sundin si ate. Kasi baka magalit siya at iwan ako. Pero, nahihirapan ako eh. Mama, Papa, sana hindi na lang kayo nawala. Para hindi ako nahihirapan ng ganito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Masayang-masayang kapatid mo sa binigay mong surprise graduation party para sa kanya. Mas masaya ako, Victor. Dahil ibang-iba na si Monique ngayon. Hindi na siya yung batang spoiled kina mama dati. Gumraduate na siya sa high school, nakasama sa mga honor roll. Ngayon naman siguro, Angelica, pwede mo nang intindihin ang iyong sarili. Victor. Matagal na akong naliligaw sa iyo. Hindi pa ba sapat yun para tanggapin mo na ang pag-ibig ko? Ano ka ba? Sapat na sapat nga eh. Kaya nga, sinasagot na kita. Sinasagot? Ibig mong sabihin, mahal mo din ako. Tayong dalawa na. Oo. Ayaw mo ba? Oh, Angelica, salamat. Napakaligaya ko ngayon. Promise, magiging ideal boyfriend ako sa'yo. Pangako yan. Ngayong tapos ng party ng kapatid mo, dapat ka nang magpasuri ng gusto, Angelica. Para matiyak natin ang sakit mo. Hindi ko kasi alam kung
Paano ko sasabihin sa kapatid ko, Doc? At hindi pa pala alam ni Monique. Ayoko kasing masira yung happiness na nararamdaman niya ngayon. Ayoko mag-alala siya. Maraming paraan para makapagpagamot ka nang hindi siya nag-aalala. Sa tingin ko, ikaw ang talagang nag-aatubili. Natatakot ka ba? Doktor, Lakasan mo ang loob mo, Angelica. Magpagamot ka. Angelica, kanina pa tayo dito sa park. Pero napansin ko wala kang ibo. Bakit? Mas sumaba pakiramdam mo? I'm sorry, Victor. Sorry? Bakit ka humingi ng sorry? Wala naman akong alam na ginawa mong hindi tama. Kailan pa lang kita sinagot pero mabibigyan na kita ng problema. Teka, hindi kita maintindihan. Baka magkahiwalay din tayo agad. Ano? Angelica, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Masakit na biro yan. Di kita binibiro. Napakasakit din ito para sa akin. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Sabihin mo. May sakit ako, Victor. Huh? May taning na ang buhay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, edi okay. Makakapamasyal tayo kahit saan mo gusto. Dahil sabi mo ilang araw na mawawala ang ate mo. Oo nga, kasi nga may out-of-town seminar daw siya. Kaya nga, pagkakataon mo na itong umattend ng maraming parties. Ikaw talaga, Beth. Oo, totoo. Nainggit ako sa inyo noon. Kasi ang sasaya ninyo lagi. Pero wala na ang lahat ng inggit na yun. Dahil lubos ko nang nauunawaan ang kabutihan ng ginawang pagdisiplina sa akin ni Ate Angelica. Ito naman, nagbibiro lang naman ako. Alam mo, natutuwa nga ako na naiintindihan mo na ngayon ng ate mo. Kasi ate rin ako. At may time na tinutulungan ko rin si mama sa pagdisiplina sa dalawa kong nakababatang kapatid. Pero alam mo, nalulungkot ako eh. Huh? Kasi ngayon lang napalayo sa akin si ate. Parang hindi ako sanay. Ito naman, sa province na nagpunta ang ate mo. Babalik din yun. Tito Nanding. Nagulat ako nang matanggap ko ang message mo. Iya, bakit hindi mo sinabi agad ang tungkol sa iyong sakit? Hindi ko po kasi pinansin nun yung ilang mga nararamdaman ko. Huli na nung malaman ko ang lahat. Mamamatay na pala ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Paano pa ako gagaling? Paano pa gagaling? Ang stage 4 cancer. Angelica, Masakit ito para sa akin, Tito. Dahil marami pa akong dapat gawin
Pero wala nang panahon. Ang inaalala ko, si Monique. Ibig mong sabihin, hindi pa niya alam ang lahat? Pasensya na, Kuya Victor, kung naabala ko ang trabaho mo. Nag-aalala na kasi ako kay ate. Sabi niya kasi 2 weeks na siyang mawawala, pero mahigit 1 buwan na. Hindi pa rin siya bumabalik. At dito mga nakaraang araw, hindi ko na rin makontak ang cellphone niya. Monique, talagang pupuntahan na kita mamaya. Dahil hindi ko na rin kayang maglihim pa sa'yo. Maglihim? Anong ibig mo sabihin, Kuya? Walang out-of-town seminar ang ate Angelica mo. Nasa ospital siya. Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Thank you. Ate Angelica. Ate. Monique, paano mo nalaman narito ako? Ipinagtapat na sa akin ni Kuya Victor lahat. Bakit ganun, ate? Bakit naman hindi mo sinabi? May breast cancer ka. I'm sorry. Ayoko masaktan at mag-alala ka. Kaya lang, hindi na maiiwasan. Malapit na kitang iiwan. Oh! No, ate, hindi mo ko iiwan. Gagaling ka pa. Makakasama pa kita. Nick, huwag kang umiyak. Maging matatag ka. At sana, isabuhay mo ang mga tinuro ko sa'yo. Kahit na wala na ako. Ayoko. Ayoko, ate. Hindi ka mamamatay. Hindi mo ko iiwan. Hindi, ate. Hindi. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Mabuting dahilan? Mabuti ba yung lagi na lang ako nag-iisa? Puro hirap lang ang idinulot sa akin ng mga pagsubok! Mga sakit ng damdamin! Bakit ba ako ipinanganak sa mundo ko mag-iisa rin lang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Monique, kailangan kasing samahan ko sila dun sa Gumaka eh. Okay, sige. Pero tatawagan mo ko, ha? Lalo na pag nandun na kayo ng mga tauhan mo. Oo naman. Kung maaari nga lang sana, isama kita dun eh. Pasensya na. Kailangan ako sa office eh. Auditing na namin. Naintindihan ko naman. Kaya kahit mamimiss kita ng 3 days, titiisin ko na lang. Babawi na lang ako pagbalik ko. Ha? Sabi mo yan, ha? At huwag mong kalimutan yung mga pasalubong ko. Mabuti naman at maayos kayo nakarating dyan, anak. Oo, ma. Balak po ng mga kasama ko na mamangka eh. Kasi ang ganda pala talaga dito. Pero anak, mag-iingat kayo, ha? Kahit pa may kasama kayong tour guide. Yes, ma. Don't worry. Makababalik sa inyong gwapo niyong anak. Oh, ikaw talagang bata ka, ang yabang mo. O siya, sige na. Okay. At maglilinis pa ako dito sa bahay. Oho. Okay, sige, bye. Ay, makapaglinis na nga. Oh, saan ko ba inilagay yung Star Wax Floor Wax? Saan ko ba inabitiwan? Ay, ayun pala. Andun sa ibabaw ng mesita. Ay, nako. Ay, makuha na nga't makapaglinis. Kaya pala matamlay dahil wala si Boyfie. Naninibago kasi ako eh. Hindi na ako sanay nang wala siya. Kung 3 days lang sila doon, pauwi na yun ngayon. Oo, maaari nga. Kaya hindi na niya ako natawagan. Cellphone ko. Sandali, may tumatawag, ha? Hello? Tita Mids. Napatawag po kayo. Punta po ako dyan ngayon? Sige po. Pero, bakit po? May problema po ba? Ano po? May nangyari kay Victor? Tita Mids, Ralph, ano nangyari kay Victor? Monique, sabi ng ibang kasamahan niya, tumaob yung bangkang sinasakyan ni na Victor. Oh my God! Tinawagan pa niya ako pagdating nila doon. Masaya pa kaming nag-uusap. Kumusta na po siya ngayon? Nasa ospital ba siya? Saan? Wala sa ospital si Pinsan. Nasaan siya, Ralph? Hindi pa siya nakikita mo. Hindi! Saan napunta si Victor? Dapat nilang mahanap at mahiligtas si Victor!
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ralph, kumusta ng paghanap kay Victor? May balita na ba? Wala pa rin, Beth. Oh, Diyos ko. Bakit ganun? Awang-awa na nga ako kay Tita Mids. Yan din ang nararamdaman ko kay Monique. Hindi ko na alam kung paano siya pasisiglahin. Ang idinadalangin ko na lang, iligtas ng Diyos ang pinsang ko. Dahil sigurado, masasaktan ng gusto si Monique at Tita kapag nawala siya. Tito Nanding, Iha, mahigit 1 linggo ka nang hindi pumapasok sa opisina. hindi ko po kaya, Tito. Alam kong masakit ang iyong pinagdaraanan. Pero sana, sikapin mo pa rin na huwag mapabayaan ang iyong trabaho. Alalahanin mo sana na inihanda ito ng iyong ate para sa'yo. Tito Nanding, bakit nangyari ito sa akin? Hindi naman po ako masamang tao. Iha, pagsubok yan. At ito'y bahagi na ng buhay ng tao habang siya'y narito pa sa mundo. Pagsubok na naman. Pagod na ako, Tito. Huwag kang sumuko. Sa halip, ipanalangin mo ang kaligtasan. Tita, kain na po kayo. Dinala ko na dito sa silid niyo ang dinner ninyo. Ralph, wala pa rin akong gana. Pakilabas mo na lang yan. Lagi na lang po kayong ganyan. Ayaw niyo kumain. Baka magkasakit na po kayo niyan. Hanggang ngayon, wala pa rin balita kay Victor. Hindi naman po tumitigil ang mga naghahanap sa kanya, Tita. Mag-iisa ko siyang anak. Ayokong mawala siya, Ralph. Tita, Saan na napuntang pinsan mo? Buhay pa ba ang aking anak? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mahigit 1 linggo na. Wala pa rin balita sa paghahanap kay Victor. Victor, nasan ka na? Kung kailan malapit na tayong ikasal, saka pa nangyari ito. Buhay ka pa ba? Bakit kailangan mo wala ka rin tulad ng mga magulang ko at ni Ate Angelica? Oh, Victor, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita. Ang inaalala ko po, Mang Nanding, si Monique. Wala siya makakasama. Mula po nang maaksidente si Victor, nagstay po muna ako sa bahay niya. Ay, nabanggit nga niya sa akin. Salamat sa iyo, Iha. Best friend ko po siya. Kaya importante po siya sa akin. Kaso nga po, kailangan kong puntahan ng nanay ko dahil may sakit siya. Gaano ka ba katagal doon?
Mga 2 weeks po. Wala tayong magagawa. Kailangan lang malaman ni Monique na aalis ka pansamantala. At huwag kang mag-alala. Papupuntahin ko sa bahay niya ang anak kong dalaga para samahan siya habang wala ka. Anong sasabihin mo sa akin, Beth? Kasi Monique, tinawagan ako ng kapatid ko na nasa province. Sabi niya may sakit daw ang nanay namin. Kaya aalis ka? 2 weeks lang naman. Sige, umalis ka. Iwan niyo akong lahat. Monique naman huwag ka namang magalit Naiintindihan ko kailangan mo na makakasama. Lalo na ngayong may pinagdaraanan ka. Pero sana maunawaan mo rin ako. Gusto ko makita ang nanay ko. Bakit ba lahat na lang kayo iniiwan ako? Hindi naman ako masamang tao. Ang pag-alis ko, pansamantala lang. Ang pagkawala sa'yo ng mga minamahal mo, pagsubok ng Diyos. At may mabuting dahilan yon, sigurado ako. Maaaring hindi pa nga lang nahahayag ngayon, pero darating ang panahon, malalaman mo rin yun. Mabuting dahilan? Mabuti ba yung lagi na lang ako nag-iisa? Puro hirap lang ang idinulot sa akin ng mga pagsubok. Mga sakit ng damdamin. Bakit ba ako ipinanganak sa mundo ko mag-iisa rin lang? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Mabuting dahilan? Mabuti ba yung lagi na lang ako nag-iisa? Puro hirap lang ang idinulot sa akin ng mga pagsubok. Mga sakit ng damdamin. Bakit ba ako ipinanganak sa mundo ko mag-iisa rin lang? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Tito. Kasama ko ang tita Alona mo at ang anak namin bunso. Dinadalaw ka namin.
Sabi kasi ni Beth, aalis na siya. Tito Nanding, nag-iisa na naman ako. Bakit po ba? Lahat na lang ng mahal ko, kinukuha niya. Hindi ba ako mahal ng Diyos? Iha, huwag mong sabihin yan. Mahal ka ng Diyos. Napaka mapagmahal niya sa kanyang mga nilalang. Bakit lagi na lang niya ako sinasaktan? Minsan, kaya tayo nasasaktan dahil may nais siyang ipahiwatig sa atin. May nais ituro. At ano ba bang ituturo niya? Hindi na ako spoiled ngayon. Nabago na ako ni Ate Angelica. Responsable na rin ako. Natuto na rin ako magmahal dahil kay Victor. Pero kinuha niya rin sa akin si Victor. Tapos ngayon si Beth naman umalis. Pagod na ako na laging iniiwan, Tito. Bakit ba iniisip mo na nag-iisa ka? Iniiwan? Hindi ba lagi naman siyang naglalagay ng makakasama mo? Nang tutulong at magpapayo sa'yo? Pero nakita mo ba ang kabutihan niyang yun? Hindi. Dahil nakatitig ka sa nasaktan mong damdamin. Tito Nandi. Monique, walang taong hinayaan ng Diyos na mapag-isa dito sa mundo. Maging si Adan na unang tao, binigyan niya ng makakasama si Eva. Tito. Lahat ng mga taong ibinigay ng Diyos para makasama mo, may itinuro sa'yo, di ba? Huwag mong bitiwan yun, Monique. Alam kong mahirap at masakit ang nararanasan mo ngayon. Narito kami ng aking pamilya para umalalay sa'yo. At nagsasabing huwag kang matakot. Sa halip, dumalangin at magtiwala ka sa Kanya. Dahil kaya niyang gawin ang higit pa sa iyong hinihiling. Diyos ko, hinang-hina na po iwala sa inyo. Alam ko po, kaya mong gawin higit sa inihiling ko. Pakiusap, palakasin niyo po ako para magawa kong harapin ang kalooban ninyo sa buhay ko. At kung maaari, naway, tuparin niyo po ang hiling ng aking puso. Mukhang nakinig siya sa mga payo ko, Beth. Bakit po, Tito? Ano po bang ginagawa ng kaibigan ko ngayon? 3 araw na siyang pumapasok sa opisina. Ay, salamat naman kung ganun. Alam niyo, iniisip ko rin po siya kahit nandito ako sa malayo. Huwag mo na siyang alalahanin. Kami nang bahala sa kanya. Kumusta naman ang nanay mo? Ay, medyo malakas na po siya. Sa makalawa po, iuuwi na namin siya sa bahay. Oh. Tito, pakikumusta niyo na lang po ako kay Monique, ha? Baka kasi galit pa siya sa akin, kaya ayaw ko muna siyang tawagan. Hayaan mo, Iha. Makararating. At mag-ingat ka rin dyan.
Tita! Tita Mids! Anong nangyayari sa'yo, Ralph? Bakit parang natataranta ka? May good news po ko sa'yo, tita. Good news? Opo, natagpuan na pong pinsan ko. Buhay siya! Ha? Totoo? Opo. Buhay ang anak ko? Oh, at iuwi na nila dito si Victor. Oh, Diyos ko, salamat po. Maraming salamat. Makakasama ko pa rin ang pinakamamahal kong anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ralph, Mama. Pinsan, ikaw nga! Ma, Akala ko hindi na tayo magkikita. hindi po niloob ng Diyos na mangyari yun, Ma. Dininig na ang mga pagtawag sa kanya nung tinatangay ako ng malakas na alon bago ako mawalan ng ulirat. Teka, Oh, saan ka napunta, pinsan? Bakit hindi ka nakita ng mga naghahanap sa'yo? napadpad ako sa isla na malayo sa nakitaan sa bangka namin. At may mga kumapkup sa akin doon. Nang malakas na ako, sinamahan nila ako pabalik sa gumaka. Alam mo, sobra kami nag-alala sa'yo. Oo nga. Gusto kong makita si Monique. Tiyak na labis din siyang nag-aalala. Natutuwa ako at narito ka na ulit, Beth. Sabi ko naman sa'yo, babalik din ako eh. Pasensya ka na nga pala. Nasigawan kita nung bago ka umalis. Nagalit ako sa'yo dahil tinalo ko ng sakit ng damdamin ko eh. Huwag mo nang isipin yun. Di naman ako galit sa'yo. Ay, teka muna. Kailangan ko nga pala magluto ng marami. Ha? At maligo gamit ang Shield Bath Soap para malinis at mabango ang pakiramdam ko. O siya, sige na. Maligo ka na. Pagkatapos mo, ako naman. Ay, teka. Bakit nga pala marami kang lulutuin? Tumawag si Ralph. Pupunta raw sila ni Tita Mids dito. Oh, Monique. Monique, mahal ko. Victor, Ang bango mo, ah. buhay ka, mahal ko. Oo, mahal, oo. Binuhay pa ako ng Diyos para sa inyo ni Mama. Salamat po, Diyos ko. Ibinigay mo po ang hiling ng puso ko. Ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Eh, bakit nga pala hindi ka nakita ng mga naghahanap sa'yo? Takot na takot tuloy kami ni Tita. Ikukwento ko lahat sa'yo. Pero sana, ngayong narito na ako, ituloy na natin ang mga inaasikaso natin para sa ating kasal. Oo, mahal ko. Ang bango mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa wakas, matutuloy na rin ang pagnininong ko sa inyong dalawa. Opo, Ninong Nanding. Tuloy na po talaga yon. At pinaaga na po namin. Next month na po. Talaga, ha? Kaya nga po sabi ko kay Victor, wala munang seminar o kahit anong out of town. Hanggat hindi pa po kami kasal. Para pag-iingat na rin po. Tama.
Mahirap na. Baka magka-aberya na naman. Huwag ko kayo mag-alala. Titriplihin ko pag-iingat ngayon, Ninong. Oy girl, bilisan mo na! Kanina pa nasa church si na Victor. Eto, nag-text na nga. Nariyan na! Oh, tayo na! Wow! Lalong gumanda ang best friend ko. Kaya mag-asawa ka na rin, nang lalo kang gumanda. Pwede. Kung masasalo ko ang bulaklak na ihahagis mo mamaya. Akalain mo yun, Han? Ang dami nating pinagdaanan bago na ikasal. Oo nga. Dahil naging nobyo ko muna ni ate, bago kita naging boyfriend nang wala na siya. At pagkatapos, naaksidente pa ako sa dagat. Salamat na nga lang sa Diyos at nakaligtas ako. Napakabait talaga ng Diyos, no? Matigas lang talaga kasi ang ulo ko eh. Kaya nahirapan ako. Kulang ako ng pananalig sa kanya. Gusto ko ako masunod. Hindi ko hinayaang siya ang masunod sa buhay ko. Ganong kaya naman niyang gawin ang higit pa sa hiling natin. Tama ka, Han. Dahil makapangyarihan siya sa lahat at walang imposible sa kanya. Kaya ngayon, naniniwala na ako. Dahil sa Diyos, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.